So, sa madaling salita, ang yung 2016 Arbitral Award ay patunay na ang batas, no, yung law, hindi lakas or force ang dapat manaig sa mapayapang paglutas ng mga alitan sa dagat. Hindi lamang isang legal na dokumento, kundi nagsisilbing gabay sa mga pulisiya at hakbang ng pamahalaan sa West Philippine Sea ang 2016 Arbitral Award, kaya't itinuturing itong napakahalaga para sa bansa. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, ginagamit ang arbitral ruling bilang batayan sa whole of government approach. Kabilang ang pagtatatag ng National Task Force for the West Philippine Sea, National Maritime Council at ang pagpapatibay ng Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Yung arbitral award ay hindi drawing o isang piraso papel na na-declare na ng isang leader natin before. Kundi ito ay nagsilbing kompas ng ating pambansang pulisiya. So sa ilalim ng whole of government approach, na itatag yung National Task Force ng West Philippine Sea para lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa karagatan natin ay iisa ang kumpas, iisa ang direksyon paano maltas yung suliranin natin sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Lopez, isa sa pinakamalaking naidulot ng arbitral ruling ay ang pagkakaroon ng malinaw na legal na batayan ng karapatan ng Pilipinas sa karagatan na kinikilala rin ng maraming bansa. Aniya, lumawak din ang suporta ng international community kabilang ang mga kaalyado at mga bansang naninindigan sa pagpapatupad ng international law. Well, ang pinamalaking tagumpay natin ay yung pagkakaroon ng legal clarity o malinaw na basihan ng ating karapatan sa karagatan. Even yung mga bansa na sa Asia, Europa, hanggang Amerika ay nagkakaisa sila sa pagsasabing legal at binding yung 2016 award na binigay sa atin. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, iginiit ng opisyal na may mahalagang epekto ang arbitral ruling. Ayon kay Lopez, kung wala ang naturang desisyon, mas mahihirapan ng Pilipinas ngayon na igiit ang karapatan nito at ipagtanggol ang mga Pilipinong mangingisda laban sa mga panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Kasi kung walang arbitral award, baka matagal nang tuluyang naitaboy ang ating mga mangingisda at yung ating mga Coast Guard at Navy doon sa karagatan. At baka wala na rin tayong illegal na sandata para questionin ang harassment na ginagawa sa atin, especially sa ating mga isda. Dagdag pa ng National Maritime Council, ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi mahalaga rin sa kabuhayan, yamang dagat at enerhiya ng bansa. Binigyang diin na ito ay para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino, kaya't dapat itong pangalagaan at ipaglaban sa mapayapang paraan. Dagdag ng National Maritime Council, patuloy na isusulong ng pamahalaan ang mapayapang paraan at paggamit ng international law sa pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.